Nagkainitan nga mga kabombo at umaani ngayon ng samud-saring reaksyon, lalo na ang trending video sa Bombo Radio Facebook dahil nga sa sagutan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at Senator Rizon Tiveros. Yan ay isa naging pagdinig ng Senate Blue Ribbon Subcommittee kahapon na hinggil sa war on drugs ng dating administrasyon. Sa naging interpelasyon, itong si Senator Tiveros kay dating Pangulong Duterte, tinanong kasi nito ang dating Pangulo kung deserve ng mga kriminal na mamatay. Ayon naman kay Duterte, mas pipili nitong pakainin ang mga taong walang makain sa halip na pakainin ang mga kriminal kapag ang mga ito'y nakulong, sagot pa ito ng gobyerno. Git nga ng dating Pangulong Duterte, wala siyang pakialam kung saang impyerno mapupunta ang naturang mga kriminal. Narito ang bahagi ng naging sagutan ni Senator Rizon Tiveros at dating Pangulong Rodrigo Duterte. So for the record, sinasabi nyo ba na ang mga drug users at drug criminals ay dinideserve nilang mamatay na lang kaysa pumunta sa jail? O para i-paraphrase ko si Patricia Evangelista, do some people need killing, Mr. Duterte? Ma'am, presidente ako. Nagagastos ako sa gobyerno. Bakit ako magbubuhay sa mga putang inang yan? Kung yung pera na ipapakain ko dyan sa preso, ibigay ko na lang doon sa mga tao dyan sa walang bigas. So mas okay Walang pong trabaho. patayin sila kaysa ipreso Wala ko pakialam sila? dyan sa kriminal. Bahagian mga kabombo ng sagutan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagtatanong ni Senator Rizon Tiveros. Kagad namang binara ng senadora itong si dating Pangulong Duterte at sinabing walang jurisdiksyon ang mataas na kapulungan ng Kongreso sa impyerno na binabanggit ng dating presidente. Punto naman ni Duterte na doon sila pupunta sa impyerno at sumagot kagad itong si Senator Tiveros na wala siyang ambisyon na doon mapunta. Sumagot naman si dating Pangulong Duterte na hihintayin niya si Tiveros sa impyerno. Narito pa ang mainit na balitaktakan ng dalawang opisyal o dating opisyal at ang kasalukuyang senador na si Tiveros. So thank you for making that of record. Alam sa kriminal kung saan silang impyernong gusto nilang pumunta. Well, Mr. Chair, for the record, You make your own history in this planet. yes, Mr. Yun Chair. ang gusto nilang mangyari. Doon sila sa impyerno at doon tayo magkita. Well, Mr. Chair, wala namang jurisdiction ng Senado sa impyerno. Dito lang sa bansa natin pwede tayong mag-investigate. Ba't doon tayo pupunta? Well, wala po akong ambisyon pumuntang impyerno pa. Pero Mr. Chair, ang hirain punto kita, lang ma'am. nito, ang Bahagian ang balitaktakan ng dalawang personalidad mga kabombo, si dating Pangulong Duterte at si Senator Tiveros. Kaugnay nito ay umasa naman ang senador na nasaksihan ng Department of Justice ang pag-amin ng dating presidente na may kinalaman nga sa mga kriminal na aktibidad ang dating opisyal. Bagay na ipinagtataka naman daw ni Duterte kung bakit hanggang ngayon ay wala pa rin kasong inihahain laban sa kanya ang Justice Department, gayong matagal na ang sinasabi ng mga pagpatay na kanyang kinasasangkutan. Narito pa ang mga sagutan ni Senator Tiveros at dating Pangulong Duterte. Ang punto lang nito ay nung magsisimula ang anumang police operations, drug-related police operations, supposed to be at sinabi ng mga resource persons, merong pong manual of operations, merong continuum of force sa pag-enforce implement ng police anti-drug operation. So, ang premise is, yun na nga, arrest muna at build the case. Well, Mr. Chair, no, as a final word, I hope and I imagine that the Department of Justice is watching dahil ang daming admissions ng dating presidente involving criminal acts. Sa kasaysayan na lang po maghuhusga. Salamat kayo, Mr. Chair. Batagal ako pumapatay ng tao hanggang ngayon, hindi pa sila nakapile ng kaso? Mr. Chair, another addition to the list that's growing by the minute. Huwag na tayo magdrama dito, tapusin na natin itong istorya na ito dito sa Pilipinas. For the record, Mr. President, wala. Kasi naawa ako dito sa mga pulis. Sa totoo lang, naawa ako sa mga pulis.
pati sundalo. Lagi pa yan mga kabombo ng balitaktakan ni na Senator Ontiveros at dating Pangulong Rodrigo Duterte at narinig din ang tinig ni Senator Aquilino Coco Pimentel III.